kaibigan, magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa lahat ng panig ng bansa na nanonood sa atin ngayon sa pamamagitan ng internet sa Pinoy Rapido, Uslim.tv, Radyo Diaryo ng Bayan. Ito pa rin po ang inyong kasangga sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, maasahan, Romel Roque. At pag-usapan po natin mga kaibigan, ang kalagayan at isyu ngayon sa kabanatuan na nang dahil sa HUC. Nang dahil sa HUC o Highly Urbanized City na isinusulong ng City Government Administration ni Mayor J. Vergara ay maraming nahubaran, maraming nasira, maraming siniraan, maraming nasaktan at ang lahat ng pananalita na masakit ay nagmula sa grupo ni Mayor J. Maraming nadamay, maging hindi tiga-kabanatuan at may nagbuwis ng buhay. Masakit man pong tanggapin na ang aming kapatid sa hanap buhay na si Julius Causo ay pinatay na bagamat siya aming kumbagang iisipin ay parang kalaban lamang na himpilan na merong mga maanghang na salita tayong napapakinggan sa kabilang panig at dito sa panig natin ay ito'y masasabi lamang sa larangan ng pamamahayag na trabaho lang. Kung saan ka istasyon nandoon, siyempre doon ka mag-PPR. At pagkatapos naman sana ng HUC usaping ito, ang ating kapatid sa hanap buhay na si Julius Causo ay bati-bati na lahat sapagkat siya ang Vice Presidente ng Nueva Ecija Press Club na kinaaniban ng inyong lingkod sa mahabang panahon since noong 1990. Si Julius Causo po ay maituturing nating kasama sa hanap buhay. Simula pa noong 1990 ay kasama natin siya sa DCRH Operation Tulong, kay Kuya Andy Verde, kay Kuya Pete Salazar. At naging kaibigan natin at tinuruan natin ng teknik kung paano gumanda ang boses sapagkat hindi ganoon ang kanyang boses dati. Kilala po tayo ng kanyang pamilya at kwenta ka mag-anak po natin siya sa Aquino. Kung titingnan po ang away ng Channel 2 at Channel 7 kung minsan, parang away pero hindi po away, usapin pero hindi po tunay na usapin sapagkat ito ay paligsahan lamang sa larangan ng pamamahayag. Ngunit kami po ay magkakapatid sa hanap buhay. Nang dahil sa HUC, nagkaroon ng pagsikat ng kabanatuan na ikinasikat ng buong Pilipinas, ikinabantog maging sa ibang bansa na nagkaroon nga ng magulo at usapin na nagmula sa sinasabi ng ating mga paham na nang dahil sa highly urbanized city na itinuturing ng mga Bible scholar na ito ay magulo at makasarili, na may pagiging sakim na punong-puno ng masamang pagbabanta na animo malademonyo, may masamang espiritong pagbabanta ng kaguluhan, pagpatay at panggugulo na walang kapayapaan sa puso. Bilang mamamahayag sa larangan ng lahat ng uri ng klaseng pamamahayag na ating nalalaman, Mayor J, ang ating buting gobernador Gob-Oy Matias Sumali naman, sa kabilang dako ay walang ginawa kundi ang magpapanalangin at magpahayag sa pamamagitan ng grupo ng ating mga kapatiran sa Born Again Christian, Baptist, Methodist, na lagi na lamang siyang nagpapapanalangin, maging ang lahat ng kasamahan sa politika o hindi kasama, lahat ng tao ay naipanalangin ng grupong Christian Faith Ministries International sa larangan ng radyo at telebisyon, sapagkat sa pangyayaring ito ay nagkaroon sila ng malawak na pamamahayag na may kinalaman sa usaping politika upang sila ay maging tagapamagitan at tagapagkasundo sana na mag-aabi ng panig sa pamamagitan ng panalangin na maitaboy ang lahat ng uri ng masamang pagbabanta na animoy may malademonyong masamang espiritu. Naniniwala po ang Bible scholar na si Mayor J ay may kunti pang nakatagong kabutihan sa kanyang puso, na siya ay nasasapian lamang ng isang masamang espiritu ng galit, puot, pag-iisip ng masama, inggit, na pwede niyang iwaksi. Mayor J, maaari mo itong iwaksi kung
magbabasa ka lamang sana ng Bible kahit konti lang, maging makadiyos ka kahit konti lang, matuto kang manalangin ng tapat sa dakilang lumikha, at makakamtan mo ang kapayapaan, at kung tatanggapin mo ang kapayapaan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyong madilim na hinaharap. Mayor Jay, hindi ka habang panahong mayor. Si Governor Oye, habang panahong gobernador. Habang panahong abogado. Hindi man siya habang panahong gobernador, pero habang panahon siyang abogado. Ngunit kung loloobin ng Diyos, sabi nga, kung karapat-dapat, magaganap. At hindi magkakagulo. Kung kalooban ito, kung hinugna ang isang bagay, ang HUC, hindi dapat magkagulo, hindi dapat mag-away, bagos dapat magkasundo at magkaunawaan sapagkat kayong mga leader ng bayan tulad ni Gob Oye na walang hinahangad kundi ang kapayapaan, pagtulong sa lahat ng barangay na malagyan ng mga covered court, kay kaalyado man sa politika o hindi ay makinabang sa pondo ng bayan. Yan ang mga ilan sa ating paksa ngayong umagang ito sapagkat ang usaping HUC sa kabanatuan ay masyadong magulo, masyadong may pagiging makasarili. Pwedeng maging HUC ang kabanatuan kung walang kaguluhan, ngunit ito pong aking pinaglalaban mga kaibigan na hindi po para sa aking sarili. Ito po ay para sa lahat ng ating kamag-anak na naghihirap. Papaano pag wala ang mayor lagi sa abroad? Sino ang pipirma ng papel na hinihingi natin tulong ng mga mahihirap nating kaibigan, kamag-anak? Paano kung HUC na? Wala si mayor. Wala po si mayor, sabi ng sekretary. Wala. So, paano na? Mainam po yung kahit paano ay may malalapitan tayo na may budget para sa atin. Buti na lamang sa panahon ng oras ng pangangailangan na hindi nakalapit kay mayor ang mga tiga-kabanatuan, ang mga tiga-ibang bayan, ay may natatakbuhang gobernador, vice governor, congresswoman, board member, tulad ni Governor Oye Umali. Hindi sa pinopromote ko. Pero kailangan ko i-promote sa taong bayan. Hindi masamang maging loyal kayo sa grupo ni Mayor Jay, pero kung kayo ay nangangailangan ng tulong na hindi naman maibigay ngayon ni Mayor Jay, ang mga tulong na inyong pangangailangan, pahiram na puhunan para kayo ay mabuhay, pangtawid, pamilya, panggamot, sakit karamdaman, matulungan kayo sa mga ospital, at hindi lamang isang hospital, ay hindi masamang lumapit kayo kay Mayor Jay. Hindi masamang lumapit kay Governor Oye Umali, kay Vice Governor GP Padjernos, kay Congresswoman Cherry Umali, kay Board Member Doc Anthony Umali, kay Board Member Nero Mercado, sa lahat ng mga bokales at mga kumakandidato sa Nueva Ecija. Hindi po masama. Mainam po yung maraming nalalapitan, nagtutulong-tulungan sapagkat sa usaping politika, kawawa. Yung mga mahihirap na hindi makalapit sa mayor, sa HUC, kawawa yung mga nabiktima ng politika na tumatanaw lamang ng utang na loob sa mga taong nagkakawang gawa. Maraming salamat po. Muli sa darating na oras, manood po kayo lagi dito pa rin sa Pinoy Rapido, Ustream.tv, Radyo Diaryo ng Bayan. Maraming salamat po. Thank you very much to all likers, to all our friends in whole world from Cabanatuan City. This is Romel Roque. Thank you very much.